Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Narito ng headlines sa IC Balita Nationwide panghapong edisyon. Ngayon ay Mayo 27, 2020, Miyerkules. Mga negosyo sa ibang bansa, binubuksan na. Lockdown sa iba't ibang panig pa ng mundo, inaalis na. Subalit, death toll sa COVID-19, patuloy na umaakyat. Metro Manila pinananatili pa rin sa MMCQ ng UP experts. Isa namang public health expert kumbisidong pwede na sa GCQ ang Kalakang, Maynila. Local officials umapilan ng advance notice sa pagbabalik sa mga lalawigan ng mga OFWs. Sa balitang sports, restricted team works out sa ilalim ng GCQ, pinag-aaralan na ng PBA. Balita sa ibayong dagat, 10 araw na pagdadalamhati sinimulan na ng Spain para sa mga namatay sa COVID-19. At sa health news, carrot, mabisang, carrot ito ha? Karot na Carrot, mabisang pangontra sa cancer. At sa showbiz, Queen of All Media Chris Aquino nagbabala sa maling pag-inom ng gamot. IZ Balita Nationwide. Sa ngalan po naman ni Mayor Mon Ilagan, kami ang inyong mga magiging tagapagbalita ko si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Sa detalye, unti-unti nang nagbubukas sa mga negosyo at tinatanggal na ang lockdown sa iba't ibang panig ng daigdig. Matapos ang 2 buwan ay nagbukas na ang New York Stock Exchange, ang itinuturing na symbolic heart ng Wall Street. Nagsimula na rin tumanggap ng mga bisita ang ilang iconic sites tulad ng Church of the Nativity sa Bethlehem at ruins of ancient Pompeii sa Italy. Nakatakda namang tapusin ng Saudi Arabia ang kanilang nationwide curfew sa June 21 maliban sa Holy City of Makkah, subalit papayagan na ang pagdarasal sa lahat ng mga moske sa labas ng Makkah simula Mayo at 31. Samantala, pinag-uusapan na rin ang pagbubukas ng borders at tourist regions sa European Union. Umabot na sa 347,723 ang death toll sa COVID-19 sa iba't ibang panig ng mundo. Batay sa AFP tally, pinakamarami pa rin ang nasawi sa Estados Unidos na malapit ng umabot sa 100,000 katao at sinundan ito ng Britain, Italy, France at Spain. Nasa mahigit 5.2 milyon naman ng kaso ng COVID-19 at patuloy na tumataas lalo na sa Brazil, Peru at Chile. Samantala, inirekomenda ng mga researchers mula sa University of the Philippines na panatilihin sa ilalim ng MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila. Ayon kay Professor Ranjit Rai ng UP Diliman Political Science Department, batay sa datos, premature pa para luwagan ang quarantine sa Metro Manila. Batayan niya sa kanilang pag-aaral, may mahigit 7,000 COVID-positive cases pa ang hindi nasasama sa official count ng Department of Health. Lumalabas rin anya sa kanilang pag-aaral na walang nabago sa bilang ng mga COVID-19 cases sa Metro Manila sa unang 10 araw ng MECQ. Pinuna rin ni Professor Rai na umabot sa 170 ang itinaas na kaso ng COVID-19 kada linggo sa Makati City, 60% sa Las Piñas at 58% sa Pasay City. Kumbinsido ang isang health expert na nakahanda na sa General Community Quarantine ang Metro Manila.
Matatandaan na nagkakaisa ang mga mayors ng Metro Manila na irekomenda sa IATF na ilagay na sa GCQ ang Metro Manila mula sa umiiral na Modified Enhanced Community Quarantine. Ayon kay Dr. Susan Mercado, pabor siya sa mga napagkasunduan ng alkalde na bigyan na lamang sila ng kapangyarihang i-lockdown ng mga lugar sa kanilang syudad na marami pang kaso ng COVID-19. Sa ilalim ng GCQ, papayagan ng magbukas ng 50% ng kanilang kapasidad ang ilang piling negosyo sa Metro Manila at papayagan na rin ang ilang piling uri ng transportasyon tulad ng TNVS, taxi at iba pa. I'm sure yung mga alkalde natin ayaw din nilang mamatayan sila. Ayaw din nilang maputukan sila ng sakit na puno-puno ang ospital. Alam nila yan eh. So siguro parang meron lang talaga tayong bibigyan na pagluwag ng konti. At sila na ang magdesisyon. Pati mga public transport, mga ganon, Si Dr. Susan Mercado, isang health expert sa panayam ng DWIZ. Mga pahayag na magdudulot naman ng kalituhan sa publiko sa nalalapit na pagluluwag ng umiiral ng quarantine sa Metro Manila, dapat raw iwasan. Ang detalye, Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Harap ng nalalapit na pag-downgrade sa umiiral na community quarantine sa Metro Manila, kung saan mula sa Modified Enhanced Community Quarantine ay maaari nang ilagay sa GCQ o General Community Quarantine ang Kalakang, Maynila. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Ralph Tecto na dapat iwasan ang pagpapalabas ng pahayag na magdudulot lang ng kalituhan at katanungan sa publiko. Kapag nagkataon, sinabi ni Recto na ang GCQ ay magiging General Confusion and Question. Sinabi ni Recto na dapat gawing simple at madaling maintindihan ang mga regulasyon sa traffic, lalo na sa coding sa Metro Manila. Ang rekomendasyon na ginawa ni Recto ngayon ihahanda na nga mga patakaran sa pag-downgrade sa General Community Quarantine. Sa pamagitan nito ay may iwasan anyang pagkalito ng mga motorista kung ang isa sa publiko lang ay yung mga aprobado at pinalna na mga patakaran. Sinabi ni Recto na kung plano at pinag-uusapan pa lamang, huwag na muna isa publiko ng patingi-tingi para maiwasan ang kalituhan. Sinabi ni Recto na kung binigyan din pa ni Recto na ang quarantine rules and regulations, lalo na ang may kinalaman sa kalusugan, galaw ng mga tao-tayuda ay dapat na maipaliwanag sa mga ordinaryong mamamayan. Sa mga panahong ito, anya, wala pang puwang ang mga trial balloons at thinking out loud moments ng ilang opisyal dahil makakagulo lang ito sa mga patakaran ng gobyerno. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa hindi lang metodong sa DWIZ. Samantala sa kaugnay na ulat, mayroon pa rin mga limitasyon at mga ipinagbabawal pa rin kahit isa ilalim pa sa GCQ General Community Quarantine ng Metro Manila. Pinabura ng lahat ng 13 mayors sa Metro Manila na bumubuo ng Metro Manila Council na irekomenda sa Interagency Task Force na i-downgrade sa GCQ mula sa Modified ECQ ang Kalakang, Maynila simula sa 1 ng Hunyo. June 1 po yan. Napagkasunduan sa pulong ng Metro Mayors na payagan pa rin ang local government units na magpatupad ng lockdown sa partikular na barangay kung kinakailangan dahil sa mga kaso ng COVID-19. Ipagbabawal pa rin ang pagbiyahe ng mga pampasaherong bus at jeep, bagamat papayagan ang pagbiyahe ng mga taxi, point-to-point vehicles, TNVS, company-provided shuttle services at tricycle. Samantala, ang mga pribadong sasakyan naman na mayroong mahigit isa ang sakay ay exempted sa number coding scheme, subalit kailangan pang gumawa ng resolusyon hinggil rito ang MMC. Ipinapaalala ng mga mayor sa Metro Manila ang mahigpit na pagsusuot ng face mask at pag-obserba pa rin sa social distancing. Pila naman ang League of Provinces of the Philippines na bigyan ng 2 hanggang 3 araw na advance notice ang local government unit kung saan may uuwing OFW. Ayon kay Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., Pangulo ng LPP, nagugulantang na lang ang mga OFWs na mayroon pala silang dapat sunduin at asikasuing OFW na biglang dumating sa kanilang lugar. Kailangan rin anya ng mga LGU ng preparasyon sa pagsundo, pagkain at pagbibigay ng atensyong medikal sa mga darating na OFWs. Magugunita na isa si Ormoc City Mayor Richard Gomez na nagpahayag ng kanyang pagkadismaya nang makatanggap lamang ng text message na may darating silang kababayang OFW na kailangan tanggapin sa kanilang syudad.
Kaugnay niyan, mga OFWs na nakatapos na ng 14 days quarantine, patuloy na ihahatid pauwi sa kanilang lugar. Ang detalye, Patrol 5, Aya Yupanco. Tuloy-tuloy ang paghahatid sa mga overseas Filipino workers na nakatapos na ng 14 days na mandatory quarantine at nais nang makauwi sa kanilang mga lalawigan ng pamilya. Sa huling datos ng Philippine Coast Guard, 962 na ng mga OFW na lulan ng 43 bus ang naihatid sa kanilang mga lalawigan mula Cordillera Administrative Region, CAR, hanggang sa region ng Bicol. Ngayong araw, patuloy ang pagsundo sa mga OFW na nakatapos na sa kanilang mandatory quarantine mula sa mga hotel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Tuloy-tuloy din ang pamimigay ng special permits ng mga tauhan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa kanilang on-site mobile processing center, kung saan 75 na special permits na ang nailabas sa mga bus units. Samantala, 2,794 naman ang mga OFW na lula ng 22 flights na naihatid sa mga lalawigan sa labas ng Luzon sa NAIA Terminal 2 kahapon. Ngayong araw, inaasahang mayroong 30 flights na papuntang Davao, Cebu, Bacolod, Tagbilaran, Tacloban, Zamboanga, Iloilo, Butuan, Dumaguete at General Santos. Ayon sa Philippine Coast Guard, upang matiyak ang seguridad sa mga terminal, 4 na K9 units ang ipinakalat ng Philippine Coast Guard sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at sa NAIA Terminal 2. Kailangang ipresenta ng mga OFW ang kanilang quarantine clearance bago payagang makaalis bilang patunay na dumaan sila sa mandatory quarantine at nagnegatibo sa COVID-19 na swab test alinsunod sa kautusan ng Department of Health at ng Bureau of Quarantine. It is Patrol number 5. Ayaw pa ako nagulat sa Implementar del Lakas, DWIC. Magpapatuloy pa ang ating mga karagdagang malalaking ulat at balita. Samantala, patalastas muna Philippine Standard Time, alas 4:16 ng hapon. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Patuloy ang ating balitaan. Alas 4:18:40 segundos. Sinalagay pa rin sa quarantine ang mga overseas Filipino workers na uuwi na sa kanilang lalawigan. Partikular na tinukoy ni Interior Secretary Eduardo Año mga bayan o syudad na walang kaso ng COVID-19. Una nang sinabi ng League of Provinces of the Philippines na kailangan i-quarantine at i-COVID test pa rin ang mga OFWs na uuwi sa kanilang probinsya. Gayunman, ayon kay Secretary Año, napagkasunduan rin nila na maaari nang mag-self-quarantine ang isang OFW kung mayroong sapat na espasyo ang kanilang tahanan. Kailangan naman maglaan ng quarantine facility ang bayan o syudad para sa mga umuwing OFWs na walang espasyo sa kanilang bahay. Patuloy pa ang pagdating ng mga OFW sa NAIA Terminal 2 sa ikatlong araw ngayong linggo matapos payagang makaalis sa quarantine facilities kasunod ng negative result sa COVID-19 test. Karamihan sa mga ito ay nangingiti na lamang habang naghihintay na mapasama sa anumang flight para makauwi na sa kanilang mga lalawigan. Dapat din na walang ticket ang mga nasabing OFW at wala ring ideya kung anong oras makakasakay ng eroplano. Ayon sa mga OFW, walang point person na maaari silang makausap tungkol sa kanilang flight, gayon din sa available na pagkain at tubig nila habang naghihintay ng kanilang flight, lalo pat malayo ang bilihan ng pagkain. Marami sa mga OFW ay inabot ng mahigit 1 buwan dahil sa paghihintay ng resulta ng kanilang COVID-19 test sa kabila ng maagang pagtatapos ng 14 na araw na mandatory quarantine. Panukalang economic stimulus strategy sinusulong naman ni Senate President Vicente Tito Soto. Ang detalye, Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Kailangan magkaroon ng mahusay na estratehiya para sa muling pagbangon at pagsigla ng ating ekonomiya. Oras na magluwag na pinatutupad ng striktong community quarantine para malabanan nga banta ng COVID-19 pandemic. Itiniyag ni Senate President Vicente Soto III, katifinal niya ang Senate Bill number 1542 na naglalayong bumuo ng economic stimulus strategy para sa pagbangon at muling paglago ng ekonomiya para mapanatili ang antas ng employment at mapalawak ang productive capacity matapos ang matinding pinsala na dinulot ng COVID-19 pandemic.
Nakapaloob sa panukala ni Soto ang mandatory immediate mass testing para sa COVID-19, wage subsidies sa non-essential businesses, freelancers, self-employed at repatriated overseas Filipino workers. Ganyan din pagpapalawak sa saklaw ng tertiary education subsidy kung saan isasama na ang mga mag-aaral na ang pamilya ay naapektuhan ng kabuhayan sa pinatupad na community quarantine. Nakasad din sa panukala na atasan ng Land Bank of the Philippines at ang Development Bank of the Philippines na magtayo ng Special Interest-Free Loan Fund at magkaloob ng interest-free loans sa non-essential businesses at mga small and medium enterprises. Nais din ni Soto na tulungan ng Department of Tourism ang mga at ng mga sub-agencies nito ang mga DOT-accredited tourism enterprises na matinding tinamaan ng COVID-19 pandemic. Gate ni Soto, kung hindi sila mabilis makikilos para agarang makapagpasa ng mga kinakailangang batas, maaaring mag-collapse ang economic base ng bansa. Mahalaga niyang maaprubahan kahagad ang mga panukalang batas na magpapasigla sa ating ekonomiya at makatutulong na muling makabangon ang mga negosyo na matinding napinsala ng COVID-19. Ang kay Soto, 548 billion pesos ang kailangang stimulus budget para sa taong ito at 80 billion naman para sa 2021. Bagamat malaking halaga ang kakailanganin, pero malaki naman daw ang ibabalik nito o magiging bunga nito, magiging investment sa naturang stimulus strategy. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, nagulat simpilang metodong lakas sa DWIZ. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita natin sa probinsya mula sa Ilocos Norte. Ang pamahalang lokal ng Ilocos Norte patuloy ang pagbibigay tulong sa mga returning residents na gustong umuwi ng probinsya. Ang detalye ng balita magmumula kay Ronald Idol Domingo. Ronald? Makikipag-ugnayan lamang sa Ilocos Norte COVID Center sa Ilocos Norte Provincial Capital ang mga kaanak o kapamilya ng OFW at mga stranded sa Manila na gusto nang makauwi sa lalawigan. Sinabi ni Ilocos Norte Governor Macho Marcos Matuto na ito ay upang matulungan ang mga ito kung talagang gusto na nilang makabalik sa Ilocos Norte dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Gayon pa man, binigyan din Governor Manotok na prioridad ang distress at returning residents na bibigyan importansya na makauwi sa Ilocos Norte. Sinabi niya na tutulong ang probinsya sa pamagitan ng pagbibigay ng sasakyan na ihanda ng Metro Ilocos Norte Council. Bahal naman ang local government unit o ang lalawigan ang magastos sa pagka-quarantine ang mga returning residents kung hindi kaya ang mga ito. Ay nating pinakalitos na balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Aidon Domingo, nag-uulat para sintilang may tutong lakas, DWIC. Samantala, balik tayo sa ilang pang malalaking balita. Pumapalo na sa mahigit 100 test kits products para sa COVID-19 ang aprobado na ng FDA o Food and Drug Administration. Kabilang dito, ayon sa FDA, ang 59 na registered products para sa rapid testing at 45 naman para sa PCR-based testing. Marami sa mga test kits ay gawa sa China o nasa 45 produkto, samantalang iba ay gawa naman sa Singapore, Amerika, Germany, Ireland, Italy, France, South Korea, Australia, Turkey, United Kingdom, Spain at Luxembourg. Isa lamang sa mga produktong ito ay mula sa Pilipinas o gawa pa ng Manila Health Tech Incorporated na nakabase sa Marikina City. Ipinilaga naman ng Pangulong Rodrigo Duterte si dating PDEA Director General Aaron Aquino bilang miyembro ng Board of Directors ng Clark International Airport Corporation. Kinumpirma ito ni Executive Secretary Salvador Medaldea matapos alisin si Aquino sa PDEA. Nagpasalamat ang Malacanang kay Aquino sa hindi matatawaran itong kontribusyon ng opisyal sa kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga. Pinalitan naman ni Wilkins Villanueva si Aquino bilang bagong PDEA Director General. Narito po yung pinakihintay niyong balita. Tuloy na sa Lunes, June 1, ang enrollment ng mga estudyante sa public school. Ayon ito mismo sa Malacanang matapos una ng ihayag ng Department of Education na itinakda ang enrollment sa mga pampublikong paaralan mula June 1 hanggang 30. Kahapon naman, nilinaw ng Malacanang na ang no vaccine, no classes na naging pahayag ng Pangulong Duterte ay para lamang sa face-to-face classes, subalit ituloy pa rin ang klase gamit ang blended learning at online classes.
Tuloy-tuloy ang mga pagdinig at maging ang mga pagpupulong sa Kamara kahit nakasiniday adjournment na ang mababang kapulungan simula sa Hunyo 4. Ayon ito kay House Majority Leader Martin Romualdez na nagsabing gagawa siya ng formal na motion upang payagan ang House Committee on Legislative Franchises at Good Government and Public Accountability na matalakay ang panukanang pagbibigay ng 25 taong franchise sa ABS-CBN. Pagkakataon na rin anya ito para makapagsagawa ng pagdinig ang Kamara sa iba pang mahalagang panukanang batas kaugnay sa pagtugon sa epekto ng COVID-19 pandemic. Una nang inaprubahan kahapon ng House Defeat COVID-19 Ad Hoc Committee ang 568 billion pesos o Philippine Economic Stimulus Act na First Financial Institution Strategic Bill o at Anti-Discrimination Bill. Tiwala ang Overseas Workers Welfare Administration na maabot nilang 1 linggong palugit na ibinigay ng Pangulong Rodrigo Duterte para mapauwi sa kanilang probinsya ang may 24,000 OFWs. Matatandaan na halos 2 buwan mula nang makauwi sa bansa ang COVID-19, ang maraming OFWs pa rin ang nananatili sa mga quarantine facility sa Metro Manila. Ayon kay OWA Administrator Hans Kakdak, umaabot na sa 7,450 ang kanilang napauwi sa nakalipas na 2 araw. Daang-daang bus na anya ang kanilang gamit at umabot na sila sa 40 chartered flights. Samantala, ngayong gabi anya ay sisimula na ang paggamit ng barko para mapauwi na rin ang mga taga Cebu at Cagayan de Oro. Abot na sa 3 buwang billing sa Meralco ang pwedeng bayaran ng installment. Ayon kay Marco Manyalak ng Meralco, isinama na nila ang buwan ng Mayo na sa tinatawag nilang ECQ billing. Ang bilaan niya mula Marso hanggang Mayo ay pwedeng bayaran ng unti-unti simula sa Hunyo 15. Yung hashtag namin, sir, keep your lights on. Hashtag keep your lights on. So, walang disconnection, walang putol. Yung magiging pang first installment ng March, April, May will be June 15 onwards po. Tapos yung due date ng June will actually be end of the month. So, June 30 pa. So, may konting space din in between the installment phase and then the June pay po. Si Marco Manyalak ng Meralco sa panayam ng DWIZ. IZ Balita Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Sinimula na nga ngayong araw ng Spanya ang 10 araw nitong official mourning o pagluluksa para alalahanin ang buhay ng mga namatay dahil sa COVID-19. Ayon kay Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, dapat lang na magbigay pugay ang Spanya sa mga biktima ng virus na buong pusong nakipaglaban dito. Kasunod dito ilalagay ang lahat inilagay sa lahat ang bandila ng Spain sa half-mast bilang pagluluksa ng buong Espanya sa higit 20,000 taong namatay dahil sa COVID-19. Nakatakda namang kilalanin sa isa pa rin seremonya mga biktima ng sakit na pangungunahan mismo ni King Philip VI. Balitang Pampalakasan. Pinag-aaralan na ng Philippine Basketball Association o PBA ang pagkakaroon ng team workouts sa oras na maisailalim na sa General Community Quarantine o GCQ ang National Capital Region. Ayon kay League Commissioner Willie Marcial, ang unang-una nilang gagawin ay ang paglikha ng guidelines para sa team practice na limitado lamang sa 4 hanggang 5 manlalaro kada sesyon o practice. Maliban dito, sinisimulan na rin umano ng mga PBA players ang pag-workout sa kanilang mga bahay para maihanda ang mga sarili sa aktwal na laro. Balitang Pangkalusugan. Sa health news, maliban daw sa mga sustansyang taglay ng gulay, marami pang benepisyong pangkalusugan ang idinudulot nito. Halimbawa, ay ang gamit nito bilang halamang gamot o herbal medicine. Kabilang dito ang ampalaya. Kalimitang ginagamit ang mga dahon nito para sa ubo ng mga bata. Isa pang gulay na may gamit din bilang halamang gamot ay ang carrot. Nagtatagla ito ng carotenoids na sinasabing nakapagpapababa ng posibilidad ng pagkakaroon ng kanser at sakit sa puso at mga ugat. Samantala, ang beta-carotene na taglay ng carrot ay nakabubuti naman para sa paningin at iwinawas nito ang pamamaga ng mucous membrane sa loob ng ilong. Balitang showbiz.
Ibinahagi naman ni Queen of All Media, Chris Aquino, ang sinapit nitong allergic reaction matapos na uminom ng maling gamot. Sa post online ni Aquino, sinabi nito na mali ang nadampot niyang pain reliever na sana iinumin ng aktres para humupa ang nararanasan nitong migraine. Ang pag-inom ni Aquino ng maling gamot ay humantong sa matinding allergic reaction na nagpamaga sa mga mata nito. Pabiro pa ngang sinabi ng aktres na para siyang nakipag-sparring kay dating UFC champion Ronda Rousey. Kasunod nito, nagpaalala si Queen of All Media, Chris Aquino, sa kanyang mga followers, magsibihan niyang aral ang nangyari sa kanya at laging tingnan ang gamot na iinumin kung ito'y pwede sa inyong iniindang sakit. IZ Balita Nationwide. At yan mga kaibigan, sumayin niyo po sa pang-edisyon ng IC Balita Nationwide rito sa DWIC. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. Sa kalan po ni Mayor Mon Ilagan, ako si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Kabalik si Senyor para sa palatuntunan. Teka, alas 4:32 na. IZ Balita Nationwide.